Okay, magandang umaga mga mahal kong mga kapatid at sa ating mga mahal na taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Patuloy na tayo. Pag-usapan natin, how to gain true happiness. Sa Book of Psalm na isunulat ni Prophetang David, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay yun ang tunay na kasiyahan. Nagbibigay ng kasiyahan yung pag-aaral, no? So, kaya nga, how to gain true happiness sa ating Panginoong Jesucristo, no? Kung ano naman yung itinuturo niya sa atin. Sa Matthew chapter 5, verse 3 and 4, happy are those who know they are spiritually poor. Ibig sabihin, kung iniisip mo na ikaw ay pag nagdarasal ng umaga, ng gabi bago matulog, at humingi ka ng kapatawaran sa iyong kasalanan, ang ibig sabihin, ikaw ay iniisip mo ikaw ay nagkakasala. Yun ang tinatawag na spiritually poor. Okay? So, kasi ang tao, lahat ng tao nagkasala. So araw-araw pwede tayong magkasala doon. Now, if we confess our sins to God before we go to bed, then they call that spiritually poor. No? Ibig sabihin doon, ay blessed tayo doon, happy. For the kingdom of God of heaven belongs to them. Okay? Happy are those who mourn. God will comfort them. Kung ikaw ay nalulungkot dahil may namatay na sa iyong pamilya, then ikaw ay i-comfort ng ating Panginoon Diyos. Okay? Pagpatuloy natin sa Matthew chapter 5 verse 5 to 6. Happy are those who are humble. Kaya nga, sabi ni Panginoong Jesucristo, ang nagtataas ng kanyang sarili ay ibababa. Ngunit ang binababa ang sarili ay itinataas. Anong ibig sabihin ng Panginoon Diyos yan? Tayo mga nananalig kay Kristo Jesus na kanyang mga followers, tayo ay mapagpakumbaba. Bakit? Kasi tayo ay sumusunod sa Kanya, tayo ay obedient sa Kanya. No? Yun ang sense ng humbleness. Ikaw ay sumusunod, ikaw ay nag-aaral kung ano yung inuutos niya. Yun ang humbleness. No? They will receive what God has promised. Happy are those whose greatest desire is to do what God requires. Ito yun. No? Tuwing araw ng pagtitipon natin, ginagawa natin. So we are doing God requires. No? Happy are those whose greatest desire is to do what God requires. Ibig sabihin, kung panahon ng ganito, pagtitipon natin, kaya nga sabi ni Kristo Jesus, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Yan ang ibig sabihin yan. Okay? Pagpatuloy natin. Sa Matthew chapter 5, verse 7 to 8, happy are those who are merciful to others. Kung ikaw ay naawa sa ibang tao dahil sila'y nangangailangan, darating din ang panahon na ibibigay ng Diyos yung kanyang awa rin sa iyo. Halimbawa, ikaw tumulong sa iyong kapwa, tapos dumating yung panahon na ikaw ay nagkaroon ng nagkasakit ka, no? So ang Diyos sa pamamagitan ng awa niya sa iyo, pagagalingin ka. Ganun yun. Happy are the pure in heart, they will see God. Ibig sabihin, yung puso mo ay nakatuon sa Panginoon Diyos. Kaya nga, sabi ni Kristo Jesus, kung saan daw ang iyong kayamanan, nandun daw yung puso mo. I hope naintindihan natin yon. So, kung ang puso natin ay nasa Diyos, tayo ay blessed. No? Nakapokus sa ating Panginoon Diyos kung ano yung nilalaman ng puso natin.
Magpatuloy na tayo. Sa Matthew chapter 5 verse 9. Happy are those who work for peace. God will call them His children. Okay? So sa digmaan na ito, di ba mayroong isang mataas na leader na sabi niya, oh, ihinto na ninyo yan, yung digmaan na yan. At gagawa na kayo ng peace negotiation. No? Tignan na natin nga kung ano yung ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo na happy are those who work for peace. Ibig sabihin, gumawa ka ng paraan para magkaroon ka ng kapayapaan. Tingnan natin kung ano yung sinasabi ni Kristo na kapayapaan. Sa Matthew chapter 10 verse 34 to 35, do not think that I have come to bring peace to the world. No, I did not come to bring peace, but a sword. Division yung ibig sabihin. Now, I came to set sons against their fathers, daughters against their mothers, daughters-in-law against their mothers-in-law. So, anong ibig sabihin ni Kristo Jesus? Happy are those who work for peace. Malalim ito na may misinterpret nila. No? Ang Panginoong Jesucristo hindi pumarito para magkaroon ng kapayapaan ng sanlibutan. No? Kundi, sabi na, I came to set sons against their fathers, daughters against their mothers. So, ibig sabihin, magiging kaaway mo ngayon yung pamilya mo. Paano? Kung na kay Kristo ka. No? Ngayon, ano ba yung kapayapaan na nais ng ating Panginoong Jesucristo na sinasabi niya na we have to walk it? No? I have told you this so that you will have peace by being united to me. Yun ang ibig sabihin ni Kristo na happy are those who work for peace. Kailangan gumawa tayo ng paraan na makipag-isa kay Kristo Jesus para magkaroon tayo ng kapayapaan. Yan ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus tungkol doon sa happy are those who work peace. No? Hindi yung ginagawa ng tao. Tingnan natin. So, sabi niya, God sets the time for love and the time for hate. The time for war, nasa war tayo ngayon. The time for peace. So, ang Diyos lang ang magseset ng kapayapaan. Siya lang. Hindi mo, ikaw na tao, didiktahan mo yung Diyos na dapat meron na tayong kapayapaan. Ang tinutukoy ni Kristo Jesus na kapayapaan, na kailangan tayo gawin natin yun. Happy are those who work for peace. Ibig sabihin, no, ang gagawin natin, I have told you this so that you will have peace by being united to me. So kailangan ng isang tao, para magkaroon siya ng kapayapaan, ay makipag-isa siya kay Kristo Jesus. Kaya nga, balikan natin yon. I came to set sons against their fathers, daughters against their mother, daughters. Ibig sabihin, kung wala si Kristo sa kanila, yun, walang kapayapaan. No? So, kung tayo ay na kay Kristo Jesus, meron tayong kapayapaan. Okay? So, kahit merong mga digmaan, tayo ay mapayapa pa rin. Meron tayong kapayapaan sa ating buhay. Okay? So, hayaan natin ng Diyos ang magdakda ng kapayapaan. So, God sets the time for peace. So, siya mismo magtakda yan. Hintayin natin yan. Patuloy natin. Sa Matthew chapter 5 verse 10, happy are those who are persecuted because they do what God requires. So, pinipersecute nila. Merong mga tao nagsasalita sa iyong likod. O sa balimit tinti ka na reliyon na sa balimit ti isursuro na padinaan mo diya isursurong gayam iisot isursuro ni Kristo Jesus nga iso timangtid iti ti buhay na walang hanggan. Pero yung kanya
yung kine-question niya sa sarili niya, yung kanyang pananampalataya naman pala ay hindi pala turo ni Kristo Jesus, talagang magkaaway kayo, pine-persecute niya ngayon. No? Siya ay nagsasalita sa iyong likuran. Sa akin, maraming nagsasalita sa aking likuran, alam ko yan. Pero sabi ni Kristo Jesus, mapalad ang mga yung pine-persecute dahil sa ginagawa niya talaga kung ano yung inuutos ng Diyos, kundi yung inuutos ni Kristo Jesus. The kingdom of heaven belongs to them. Okay? So, yan ang mga different happiness na itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa verse 11, happy are you when people insult you and persecute you and tell all kinds of evil lies against you because you are my followers. Halimbawa, isang halimbawa, Ma'am Martik dati deta, pero siya ngayon, followers ni Jesus. Ngayon, gagamitin niya ngayon yung lumang buhay mo para sasabihin niya, kanyan, sinungaling yan. Kasi yun yung basis niya, yung lumang buhay mo. Wala na. Once you are with Jesus, you are new being. Born again ka na. Wala na yung lumang buhay mo. Yun ang ginagamit nila sa'yo, laban sa'yo. No? Halimbawa, sugalero ka, lasinggero ka, sugalero nung unang panahon, nakikita ka nila, tapos gagamitin nila yon laban sa iyo ngayon, na ikaw pala ay followers ni Jesus. No? Dahil ikaw ay nagbago na, dati, ikaw ay nakikisama sa pag-iinuman ng alak. Ngayon, hindi na. Dati naman lasinggero yan eh. Ganon, ginagamit sa iyo yun. Laban sa iyo. But no, because you are with Christ already, then you are new being. Born again ka na, ibang tao ka na. No, kaya sasabihin nila, nagbago na yan si Rolando. No? Tulad nung kuya ko, sinabi niya, malaking pinagbago. Siyempre, I am the followers of Christ. No? Yan ang ibig sabihin. So, happy are you when people insult you, persecute you, and tell all kinds of evil lies against you, because you are my followers. Amen? Amen. Amen. And God bless us all. Amen. Amen.